The earth produces the crops on its own. First, a leaf blade pushes through, then the heads of wheat are formed. And finally, the grain ripens. 29. And as soon as the grain is ready, the farmer comes and harvests it with a sickle, for the harvest time has come. Pinagpala po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. We go to the sermon theme. When God's kingdom is planted in the hearts of the people and faithfully nurtured by His servants, it will surely grow. Sigurado po ito ay lalago, mature, and bear fruit until it reaches its full bloom. All for His glory. All for God's glory. 9 years ago, noong makalipas ang siyam na taon, ngayon po ay you are on your 10, no? This church began like a tiny seed, maliit na buto. A tiny seed which is small, a very small seed, fragile, uncertain. But the seed was planted by faith. Matano pastoral yung faith, ano? God watered it with His grace, by the grace of God. Charis. Through seasons of sunshine and storms, what started as small work has now blossomed. The reason why your theme is the kingdom in full bloom. It blossomed into a thriving ministry, a testimony that the kingdom of God is alive and growing. Amen. Your church is growing. The Church of Jesus Christ. Today, church, the disciples, as you celebrate your 10 years of God's goodness and faithfulness, let's rediscover how kingdom grows, why it flourishes. Bakit siya nagpo-flourish? Bakit kayo nagpo-flourish? And what fruit you must bear. Anong bunga? Namumunga kayo, di ba? Ay. Ang 10 taon, ang 7 taon na pinagdaanan ninyo ay hindi ganon kadali. Maraming trials, maraming sacrifices, maraming sufferings. But because your God, my God, our God is with you, you are growing, you are flourishing, and you are going to bear much. Mamumunga kayo ng sagat. Now, CDA, I have here 3 points for you to remember from the text that you gave me to deliver to you this afternoon. The first point I have here 3M. The mystery, the miracle, and the manifestation. Sabi sa verse 26 and 27,
scatter seed on the ground. The seed sprouts and grows, though the farmer doesn't know how it happens. The growth of the kingdom is a mystery. Ang paglago ng kingdom ay mahiwaga. Ano po? Mahiwaga. But before we prolong, church, let me tell you what is the kingdom of God all about. In Greek word, the kingdom of God is Basileia to Theo. The kingdom of God is not territorial, but it is spiritual. Literally, the kingdom of God is the reign or rule that belongs to God. The kingdom of God. And theologically, the kingdom of God is the spiritual domain where God's will, kung saan ang kalooban ng Diyos ay nananahan ng yayari, His authority, ang kanyang kapangyarihan, ay ating nire-recognize, pinahahalagahan, at ating, higit sa lahat ay, sinusunod. Sinusunod po natin. And that is the kingdom of God. It's not a place, it's not a territory, but it is a spiritual. It refers to God's sovereign rule in the hearts of believers. Kumakatawan sa paghahari ng Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. Manifested through righteousness, katwiran, kapayapaan, peace, joy, kagalakan in the Holy Spirit. It is the fruit of the Holy Spirit. Now, mystery. Mystery, hiwaga, refers to what we cannot explain by human understanding. Narinig ko kanina, sabi ni Pastor Jericho in her pagsasalita na kanina, pagbabahagi na kanina, how this CDA came to be. Paano ito nagkaroon? Paano ito nangyari na merong church na ganito? It is not their own understanding. It is not their own strength. Hindi po ito kapangyarihan, hindi gawa ng mga Kristaldo. Ngunit ito po ay isang hiwaga na kung saan ang Diyos ang gumawa nito sa kanilang buhay at sa inyong mga buhay, mga taga-sini disciples. It is a mystery that cannot be explained by human understanding. Hindi nyo kayang ipaliwanag, hindi natin kayang ipaliwanag. Bakit? Mayroong city disciples, only God knew. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. The kingdom of God works in unseen. Hindi nakikita, the reason why it's mystery. Hindi nakikita. God is doing in this church, in your lives, in our lives, mysteriously, in a mysterious way, sa kapamaraan ng mahiwaga na hindi natin sukat na kaya nating ipaliwanag. Saan yan? In the hearts of the people, sabi ko kanina, sa ating mga puso, sa inyong mga puso. Sa mga pagkakataon, in any circumstances, and in the progress of the gospel. Sa gospel. Ganito po yan eh. When someone hears the word of God, pag merong nakarinig ng salita ng Diyos na po, siya ay unti-unting nababago ang buhay. On the process, his life transformed. Ano yung
kanya when he hear the word of God na itinanim? Ang kanyang buhay. The changing attitudes. Marami dito, almost 90% or 80% of CDA members are mostly 80% are young people. Am I right, Pastor Jericho? Kasi ang inyong pagkatawag ay sa mga kabataan. Okay. Kaya nga, meron tayong AYP. Okay. Slowly transform. Unti-unting nababago ang inyong character, ang inyong pagkatao, nasusumpungan nyo ang kapayapaan, at nagkakaroon kayo ng bagong pananampalataya. A new faith. No one can tell or pinpoint how it happens. Kasi God is working in our heart na hindi kayang trabahuin ng tao. It's a mystery. There is a mystery. Hindi natin kayang, di ba kaya nga narinig nyo, sinasabi na hindi nyo kayang baguhin ang inyong sarili. Kahit sinong tao hindi kayang baguhin ang inyong sarili, only God can transform, can change your life. Hindi natin alam kung ano ang nangyari. That's why the mystery of God, the mystery of God's kingdom is at work. Remember, is at work. Tumatrabaho po ang mystery sa ating pong puso, in the human heart. The mystery of the kingdom reminds us that God is always working behind the scene. Hindi natin nakikita na ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin, nagtatrabaho sa buhay ng bawat isa. Siya ang nagpapabago. Ay na siya. Even when we cannot see. Hindi natin nakikita. Kaya sabi doon sa kanta na miracle. Even when I see you working, you never stop. You never stop working. Hindi lang ang ganda ng boses ko yung katulad ng worship. The mystery is God's hidden work. It lies on the process that we cannot see, as I was saying, how the seed grows under the soil. The invisible work of the Holy Spirit, ang hindi nakikita paggawa ng banal na Espiritu. Anong trabaho ng banal na Espiritu? To convince, to transform, and to renew a person's heart. No one sees how faith grows inside a sinner's heart. That's why the Gospel of Paul in Ephesians says it's a mystery. It's a mystery. Example. When you pray for someone's salvation, diba, tayo lahat nananalangin tayo, lagi. Kasi meron tayo mga unsaved friends, mga mahal natin sa buhay who are unsaved. Diba? Your friends, your katropa, your kabarkadas. Diba? Maraming mga hindi pa saved. So we are praying for them. Pinapanalangin natin sila. Hindi natin alam. Hindi natin alam. When we are praying, hindi natin alam kung nababago ba ang kanilang puso, kung nagtatransform ba sila. But we are continuously praying for them. Diba? Patuloy tayong nananalangin. Pero alam niyo ba, without our prayer, ang banal na Espiritu ay pinalalambot ang kanilang mga puso. God softens their heart. It's the word of the Holy Spirit. And kapag nabago ang kanilang mga puso, nakita natin na sila ay na-transform, then that is the mystery. And that mystery is
mystery. Ano po? Hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanyang buhay habang siya ay ating binabahaginan. But we must not stop sharing them the gospel. Now, let's go to miracle. Miracle. Ano po? Miracle happens when what was planted, mystery, nagtatanim. Po? Ang miracle ay ito yun. Yung process na what you planted, kung ano yung buto, salita ng Diyos na inyong itinanim, the gospel na inyong isinyer sa Kanya, bears visible fruit. Nagkakaroon na ng bunga. That is miracle. The invisible power of the seed becomes visible in growth and harvest. Buto, di po ba? Itinanim. Ngayon, yung buto na yan na itinanim ay nag-sprout. Nagkakaroon ng sumisibol na. Nakikita na natin na siya ay buhay. No? Nagkakaroon na ng buhay na ta-transform na. In verses 28 and 29, the seed sprouts, grows, and bear fruit. Doon tayo sa grows. That's the miracle. Yun po yung miracle. What was once unseen, yung hindi pa natin nakikita, di ba, pag lumubo ng buto, hindi mo naman agad makikita na siya ay tumutubo. Same with person. Same with gospel. With the word that we are sharing. Kahit, kumbaga, share na tayo ng share, ang kulit-kulit natin na magbahagi ng salita ng Diyos sa Kanya. But, meron kasing madaling sumibol. Meron kasing matagal sumibol. Meron. Pero, ang sabi nga, huwag tayong titigil. Huwag tayong mapapagod. What was once unseen, yung hindi mo nakikita, ay makikita mo na ang kanyang buhay ay nabago. May nangyayari sa iyong pagbabahagi. Kaya si disciples, at sa lahat po ng narito, huwag tayong magsasawa, huwag tayong mapapagod. Dahil yun ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kahit sometimes, nakikita nyo na sometimes parang walang nangyayari, di ba? Parang gusto nyo nang sumuko. Parang gusto nyo na siyang iwan. Parang gusto nyo na siyang sukuan. Parang ayaw na. Church, I tell you, huwag kayong susuko. Para din lang yan yung nangliligaw kayo eh. Yung naniniwalang bukan kayo. Para din lang yan ganun. No? Na talagang ginagawa nyo ang lahat. Bigay ng chocolate, bigay ng flower, talaga sinusukong maigi, hatid, sundo. Diba? You're not getting tired. Hindi kayo napapagod. Diba? Hindi kayo nagsasawa. Sinasabi nyo, susuko ka rin. Sasagutin mo rin ako. Diba? Ganon? Kaya magtsatsaga ako. Ganon din po sa pag-share ng gospel. Huwag tayong magsasawa. Dahil bakit? Hindi naman kayo ang gagawa niyan. Hindi naman kayo ang magpapasuko sa kanila. Again, it is the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit, God's kingdom that is at work in your life, in the life of the people you are sharing with. Okay? So, wag po tayong mapapagod. Yun. It's the miracle. So, the miracle is the outward result of the inward mystery. Kung ano po, nasutundan nyo? Outward, yung miracle. The result of mystery.
Okay, the inward mystery. Kumbaga, sa spiritual connection, if we are going to correct the two, ano po, mystery is the process of grace. Mystery is the process of grace. Charis. Grace po kasi is, sabi nyo, si Pastor Oli Charis ng Charis. Ang Charis po is Greek word of grace. Ano po, ayan. Mystery is the process of grace. Habang ng Diyos, ano po, working secretly. Nagtatrabaho secretly. But miracle is the product of grace revealed openly. Nabubuksan. Bakit po? Kasi kapag ka naipanalangin nyo at sumagot siya, tumugon siya sa panawagan ng Diyos na mabago ang kanyang buhay, makikita nyo before, hindi siya sumisimba. Before, hindi siya sumusunod sa Panginoon. Hindi siya nakikipag-usap. Before, hindi siya nananalangin. Before, hindi siya nagbabasa ng Bible. And the miracle is, after the words of the Holy Spirit, after the operation of the mystery, then he comes, there she comes, na bago na ang buhay. Ang buhay na. Nagbabasa na siya, nag-church na siya, sumusunod na siya sa Panginoon. Okay? Then, the mystery, after the mystery, ay ang manifestation. Church say, manifestation. Manifestation. Yan, yung manifestation, yan yung tinatawag na fruit. Fruit. Ano? Fruit. Yan. 10 years. 10 year anniversary. 10 years, 10 taon. Diba? Say the disciples, Pastora Mirna, ilan nag-start ang City Disciples? Ilang pamilya? O ilan kayong tao? Pastor Jericho. Yes? Yes. Kaya yung pinuo. Ano lang po? Rizaldo family lang po. Okay, Rizaldo family. Kami, sa JWLCC, Palulong, nag-start kami 5 pamilya. 5 pamilya lang kami. Yung mga anak ko na nandyan, yan ay mga bulilit pa yan. Wala pang Sunday schoolers. Yan. Ngayon, nag-celebrate kami ng 28 years last September 21 sa main church Palulong. Nag-anak naman na po ang KWLCC. Meron tayong outreach sa Santa Teresa, meron tayong outreach sa Barangay Bagong Tubig, at may 2 pa po kami na ipinag-pray. Hindi po kami napapagod na mag-disciple. Ako po personally, hindi ako napapagod na mag-church plan. Dahil bakit po? Kasama po yung aking mga anak, mga manugang, mga apo na nagtatrabaho sa Kingdom of God. Kaya kayo po, City Disciples, sama-sama kayong magtrabaho, suportahan ninyo ang inyong pastor. At kayong mga manggagawa, magsuportahan po kayo sa isa't isa. Bakit? Dahil 10 taon, 10 taon, mayroon na kayong bunga. Marami na kayo eh. Ang dami ng kabataan na na-harvest. Diba? Ipagpapatuloy yun na lang. Now, what is manifestation? The kingdom fruit. Saan ba makikita? Saan ba magmamanifest ang miracle, ang mystery at miracle kapag ka po kayo ay namumunga na? Namumunga na. The kingdom's fruit. When we talk about the fruit of kingdom, women, the visible result, ang nakikita, the visible results of God's grace in a person's life. Kayo, yung mga bunga. Kayo yung mga bunga. Kahit yung mga taga-ibang church dito, kayo yung mga bunga na sinasabi dito. Okay? Whenever the kingdom of God rules, tingnan natin kung anong bunga. It produces spiritual fruit. Spiritual fruit. The evidence that God's character and power are present in your life. Dapat po tayo namumunga. Sabi po sa
bear fruit. Every good tree bear good fruit, but every bad tree bear bad fruit. Saan po tayo doon? Siyempre, sa good fruit tayo. O, sa good fruit tayo. Okay. In Romans 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating or drinking, but it is a matter of righteousness, katwiran, peace and joy in the Holy Spirit that is operating in your life, in His life. So the fruit of the kingdom is, ano po yung fruit of the kingdom? It is righteousness, peace, and joy. Or we may say, the 9 fruits of the Holy Spirit, Galatians 5:22 to 23. Now, the process of how the kingdom's fruit manifests. Mystery, miracle, hiwaga, himala, manifestation. Gusto ko po, church, pakinggan nyo ito maigi. Meron pong mga stages and description. Pasensya na kayo, hinihingi ni Pastor Jericho yung PowerPoint ko eh. Nagpapagawa ako dito sa mga ano. Pasensya na kayo, hindi ako teki-teki. Kahit ako yung teacher, hindi ko na ibigay ito eh. Itong the divine order. Hindi ko na ibigay kay Pastor Faith. Yung lang yung na ibigay ko. Yan, okay. Pero, makinig na lang kayo. No? Okay, the Holy Spirit is working in your ears, in your heart, and in your mind. Yan, okay? Stage, sin. First stage, sin. The sin is the word. The word is logos. The word of God is planted in the heart. Description. Righteousness, peace, joy, love, and faithfulness appear. Next stage is the growth. Growth. Grace. Growth, grace, the Holy Spirit nurtures, convicts, and transforms. Pag walang Holy Spirit, tandaan po natin, Holy Spirit is the third person in the Trinity. And this Holy Spirit now is the one teaching us, guiding us, nurturing us. Okay? The fruit, character, yung ating pagkatao, yung ating ugali, yung ating kalooban, yung ating inner self. The Word of God, it is mystery unseen, hindi nakikita. The miracle, the inner change. And the manifestation is the visible evidence. Kayo. Ayan. Yung manifestation sa inyo. Therefore, listen, church, the manifestation of the kingdom's fruit is when the invisible grace becomes visible in character and in community. Nakikita na sa inyong buhay, nakikita na ang bunga ng inyong pagtitiwala, ng pagbibigay at pagsusuko ninyo ng buhay sa Diyos. Ano yung bunga na yun? May mga ministries na kayo. Kaya nga may tumatayo ditong pastor, may tumatayo ditong musician, may tumatayo ditong singers, at may tumatayo ditong dancers. Congratulations, dancers na si Kiki. Kagagaling ko sumaya. Alam ka kayo ang presentation. Lalagay ko kayo sa anniversary natin, lagay ko sa program na kayo ay special natin. Maghanda kayo. Gusto ko yung galaw na katulad ng galaw nyo kanina. Okay?
siya sa atin. Saan? In our believers' life, in your life. No? In your character, in the believer's character. When people set your patience at kapag nakikita ano yung sa believer's life, character sa inyong pananampalataya, paano makikita yung bunga? Simple. Diba? Ginagawa nyo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sinusunod nyo ang nakatala sa Bible. Binagong buhay nga eh. Diba? Kaya nga 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All is gone. Wala na yung lumang pagkatao. Kayo ay bago na. Yang bagong pagkatao na yan, na nananampalataya sa Diyos, na sumusunod sa Diyos, na namumuhay na ngayon pagkatakot sa Diyos, iyan dapat ang nakikita sa inyo. Kayo ay may dalang Bible pag nag-church? Sino may dalang Bible? Mga taga-City Disciples, taas nga ninyo yung Bible? Aba, ang mga anak, ako'y mahigpit sa church. Parang nasilayan ko dito si Sir Franz. Asa si Sir Franz? Nakita ko yung dito. Yan. Yan. Sa church, maging sa Kalulong at sa Santa Teresa, pag wala kang dalang Bible, ay ayaw ko lang nasa cellphone. Sabi ko sa mga kabataan, ayaw ko lang nasa cellphone ang Bible. Bakit? Pag nag-brown out, pag yung battery nyo nag-dry, pag nag-brown out, makikita nyo pa ba ang word of God? Diba? Hindi. Samantang ang hard copy ng Bible, umulan, umaraw, bumiling. Nandyan ang word of God, diba? O, kasi ang Bible nyo, wala, nasa cellphone. Pastor Jericho, sabi mo magdala sila ng Bible, ha? Nagpit si Nina. Okay. Paano pa nakikita sa karakter ng mga mananampalataya? Mananampalataya. Ang bunga ng inyong pananampalataya. Ay, makikita ito sometimes, sabi ko nga kanina, dumaraan kayo sa mga trials, suffering, sa mga pagsubok, Yan nakikita, yung pagmumunga sa karakter ng mga mananampalataya na kahit na dumaan sa mga troubles, kahit na dumaan sa mga turmoil, katulad ngayon, ano na nangyayari sa ating bansa, sa ating kapaligiran. Alam nyo, ang dapat na makikita sa inyo is still your faith in God, is still ang pananalig ninyo sa Diyos, ang pagsunod nyo sa Diyos ay hindi nababago at lalo pa kayong tumitindi ang pagsunod sa ating Diyos. That is the believer's character. Saan pa? In the believer's relationship. Sa inyong relasyon sa isa't isa. Sa pakikipag salamuhan ninyo, sa pakikipag-ugnayan sa inyo. Sa inyong mga kasama. Mananampalataya. When the kingdom's rules in your heart, it also transforms your relationship. How? You become a peacemaker. Relationship. Kung ang salita ng Diyos, kung ang paghahari ng Diyos ay sumasabuhay ninyo, you will be a peacemaker. Magiging daan kayo ng pagkakasundo ng kapwa ninyo mananampalataya or kahit hindi mananampalataya. Let's say, marami dito mga estudyante. Nakita ko yung ilang dancers ninyo ay students ng Victorious. Sino kanina yung the whole white ang kanyang suot? Si Kay. Oh, yun. Puti. Asa si Kay. Kasi, pag nagtatrabaho kayo sa upasana ng Panginoon, pag nasa inyo talaga ang Diyos, yung sinasabi na magmamanifest sa buhay ninyo, yung sinakabuti, CJ. Pati yung nag-present dito kanina, diba? Tinitingnan
pinagdadaanan ko kasi inuunawa ko. Alam mo yun yung message ni Lord sa inyo ngayong hapon na ito eh. Yun yung message ni Lord. Talagang nakikita ko sa kanyang mukha, yung kanyang, ano yung role mo, Jesus? Okay. Yung mga naka-black ng pants. Ano yun, mga diablo? Hindi, di ba? Ano? Okay, sila yung nasa process kasi gano'n eh. Oh, nasa si Charis, pero hindi. Si Charis, estudyante din namin nyo, matalino na. Ayun. Brain and beauty nga, si Charis. Para sa kanyang kasama. Si Charis, Charis anak, baka hindi tayo sa programa natin pasok bukas kasi alam ko masakit ang katawan. Instead of troublemaker. Huh? Ito pa, a giver instead of a taker. Alam mo, nagmamanifest sa buhay ng bawat isa kapag ikaw ay giver. Hindi sa Diyos yung kadamutan. Kaya dapat hindi kayo matakot. O kanina, sino sa inyo yung naglagay dito sa ating offertory? O dapat giver kayo, lalo na sa kingdom of God. Lalo na sa gawain ng Panginoon, dapat giver kayo. Ako napaka-giver ko. Kaya ang Diyos napaka-giver din sa akin. Alam nyo, kanina sa Santa Teresa, doon ako kanina eh. Aba, may nagpapas. Di kayo na, binati nyo ba ang pastor nyo ng Happy Pastors na? May pastors, ano kayo? May pastor spread kayo sa inyong mga pastor. Kanina, may papastor sa amin yung ilang kabataan doon sa San Miguel. Hindi alam ni Sir Franz. Kasi absent yan kanina. Hindi, kaya nga, sinat-share ang PJ para makapag-church ka, umattend ka sa City Disciples. Pero alam ko naman na mag-church ganun talaga kasi disciple yun eh. Nilo. Wala na. At yung word na, blessed is the peacemaker for they will call children of God. Kung gusto nyo, kayo ay tawagin talagang children of God, be a peacemaker. Not a troublemaker. Okay. Gusto nyo pa ba? Amen! Okay. In the believer's witness and service. Kanina, believer's character. Pangalawa, believer's relationship. Pangatlo, believer's witness and service. This manifestation. Listen, church, City Disciples. Kingdom fruit also appears in our ministry. In our ministry, kaya nga, yung church, dito, dance ministry. Inano ko kayo, kinongratulate ko kayo kasi nakita ko, seryoso kayo sa pagsasayaw. Pati itong tropa ni Jesus. Tropa ni Jesus yun eh. Ano itong manifestation na ito na makikita sa inyong ministry? Kapag sino nag-disciple sa mga estudyante ng Victoria? Yan, Harvey. That's the good manifest. Parang baka natin ang Diyos. Sila. Kaya yan, alam mo ba, kaya yan nag-disciple? Kaya nag-disciple mo ni Harvey kasi nakita ni Charis isa, ano? Nakita ni Charis, di ba nakita mo kay Harvey, yung pagiging lingkod ng Diyos, may takot siya sa Diyos, ano? Kasi kaklase mo siya. Paano siya kumikilos? Ganun yun, through your testimony, through your
testimony through our testimony and service sa ating paglilingkod, kaya tayo nakaka-disciple. At saka sa pag-disciple, dapat malakas ang loob ninyo. Bakit? Yun naman lakas ng loob nyo, yung tapang nyo. Dapat ang nag-disciple, dapat tayo mga believers in Christ, dapat makakapal ang ating mukha. Ano ba makapal ang mukha? Si Sentras, makapal ang mukha niya. Si Pastor Rame, yung anak kong teacher sa Victorious, makapal din ang mukha niya. Dapat ganun tayo. Kasi mana sa akin, dahil ako makapal ang mukha. Pag kinausap ko yung tao na yan, hindi pwede hindi ka tatanggap sa Panginoon. Ganun dapat po tayo. No? Sabi sa John 15:8, "This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves as a disciple of Jesus Christ." Are we all disciples? Amen. Ay, sa ganda ka ng pangalan nyo, ha? City Disciple. City Disciple. Yan. Okay. When your life inspires others to follow Jesus, the kingdom fruit manifested publicly, hindi secretly. Kanina, mystery secretly. But the manifestation must work publicly. Dapat nakikita ng buong Alfonso na tayo ay makalingkod ng ating Panginoon. Yes. The spiritual principle. What God plants in the mystery, kung ano ang itinanim ng Diyos, yun yung mystery. Kanina na pinag-usapan natin, ano? Ano yun? Pinakuha, kung talaga kayo nakikinig, ano yung mystery na inilagay, na ipinlan? Yes! Nakikinig ka. The word of the word. Very good. Ano? Para lang tayo nasa schoolan. Para lang tayo nasa Victoria. He grows in miracle. Sinong nagpapalago? Sino? Ang Diyos, the Holy Spirit. Okay. And displays manifestation. Saan makikita yung manifestation? Sa? In your character, in your buhay, na makikita. Kayo yun. Yung manifestation, the people. Kasi sa inyo makikita ang buhay. How God works in your life. In your lives. Plural. Yan. Okay. So, when we say manifestation of the kingdom's fruit, we're really saying, talagang sinasabi natin, the visible evidence of God's invisible role is within us. Nasa atin. Example, anak, pinagawa ko sa iyo, asa si Pastor Rafael. Yung ipinagawa ko, Pastor Rafael, yung ipinagawa ko kanina, na fruit, na tree na may fruit. Pakilagay. Yan! Okay? Ano ang Diyos? Ano ang puno yan? Pastor Rafael? Mangga? Hindi naman ang binog. Abon? Santones? Orange? Okay, nahala na kayo. Basta yan ay ganito yan. Tignan nyo, yung tree na yan, ha? Amarco tree. An example ko dito eh. Basta sabi ko lang sa kanya, gawa ka lang ng isang puno ng nakatulungan. The seed is small and hidden. Maliit lang na buto at nakatago. Anong tawag doon? Doon sa ating 3S. Mystery. Oh, very good. Very good. Ngayon, it grows silently. Anong tawag doon? Miracle. Praise God. May, ano ba sa recitation, 90% na until such time, it bears sweet fruit. Ayan, tignan nyo dyan. Ano yung sweet fruit na yun? Visible, fragrant, and nourishing manifestation. That's exactly how kingdom works. Yan puno na yan. Example, ito ng mangga, tinanim. Nilagay ng magsasaka, nilagay ka, hindi naman niya alam. Ito ba ay
lalago or sisibol muna, lalago. Diba? Ganun din sa ministry. Ganun din tayo sa ating buhay. Ano? Tapos, kung makita natin, yun ay yung paglagay na yun sa lupa ng buto, it's the work of God. It is the mystery. Ha? Hindi maipaliwanag ng isang tao, ng farmer, kung siya ba ay, hindi siya sigurado na yun ay sisibol o tulupo. Para din lang kami mga pastor. Ano? Tapos, nung makita na sumibol na, tumubo na, sabi na, wow, ang hirap yun. So, yung pagtungo na yun, marami pang proseso yun bago pa dumating dyan sa pamumunga na yan. Likewise also in our ministry, in the church, ang dami pang proseso bago ang isang kaluluwa, bago ang isang tao, bago ang isang church ay mamunga. Kaya kayo, doon sa first year to 9th year, ang dami yung pinagdaanan. Diba? But now, your church is ayan. Ganyan na. Diba? Nakukunga na. Ayan yung mga disciples at napalibot sa puno. Oh, ayan. Tuwang-tuwa kayo, napipitas kayo ng bunga. That is bloom. The manifestation of the kingdom's fruit. The mystery is God's kingdom planted in the heart. The miracle is spiritual transformation by the Holy Spirit. And the manifestation is the fruit of, ano yung fruit? Sinabi ko kanina, righteousness, peace, and joy. Ano? And loving others. Matthew 13:23. The seed that fell on the soil is the one who hears the word. Nakinig ng salita and understand it, inunawa ang salita ng kanyang napakinggan. He bears fruit and produces in 100-fold, a 60-fold, and a 30-fold. Now, church, CBD. The kingdom in full bloom reminds us that God planted a seed, God caused it to grow, God brings forth the harvest. This anniversary of yours is not just a celebration of what you've done, hindi sa inyong nagawa, but of what God had done in this church, of what God had done in your life. So, let this be your declaration, CDA, on your 10th anniversary. To God be the glory. Great things He has done, and greater things are yet to come in this church, in your life. So, this is my challenge to you, pastors, leaders of this church, and all of you. Let every member, let all of you recommit to be part of God's growing kingdom. Maging bahagi kayo ng iglesia na ito na lumalago. How? Keep sowing His word. Magpatuloy kayo ng pagtatanim ng kanyang salita. Keep trusting His presence. Sapagkat itinanim nyo, ang Diyos ang bahalang magpalago, magpatubo, magpalago, at magpabunga. And keep bearing His fruit. Because when the kingdom is in full bloom, the fragrance of Christ will fill the community, your family, the church will shine brighter. Ang iglesia nito ay mag-shine brighter, and the glory of God will be revealed.